nga po mga kaparokya, ang pag-uusapan po natin ay patungkol nga po sa ibinunyag or sa isiniwalat po ng butihing Mayor Vico Soto patungkol po sa isang barangay po sa lungsod Pasig na kung saan ayon po kay Mayor Vico Soto ay ginigipit or iniipit daw di umano ng mga opisyales ng barangay yung tila documents para sa pamamahagi po ng Pasig government ng ownership or certificate of ownership para mapasa kanila na po mismo yung lupa na kinatitirikan po nila. Ito po yung mga informal settlers sa nasabing barangay na kung saan ay iniipit daw di umano ng barangay or yung mga opisyalis ng barangay dahil daw po namumulitika. Anyway mga parokya, ano po bang barangay ito? Yan po ay walang iba kundi ang barangay Kalawaan. Remember mga kaparokya, na-topic na po natin or na-content na nga po natin ang barangay na ito. Particular nga po mga parokya, yung barangay captain ito na si Jess Gaviola. Alam naman po natin mga kaparokya, lalo na yung mga Pasigueño na si Jess or Kapitan Jess Gaviola po ay tumakbo bilang konsehal po ng lungsod Pasig sa ticket po mga kaparokya ni Sara Diskaya. At kung matatandaan nyo mga kaparokya, siya po ang nagsabi na nawala daw po di umano ang sigla at tradisyon sa lungsod po ng Pasig buhat po ng umupo po ang butihing Mayor Vico Soto as City Mayor. So yun nga po mga kaparokya, ilalagay ko po yung link ng content po natin patungkol nga po sa barangay captain na ito na alam naman po natin na against po kay Mayor Vico Soto. Pero pagkaharap ang butihing Mayor Vico Soto ay akala mo'y maamong topa. Anyway mga kaparokya, again, ulitin ko po, ilalagay ko po yung link sa description po ng video na ito para mapanood nyo po yung sinasabi kong tila paninira po nito sa butihing Mayor Vico Soto. Anyway mga kaparokya, yun nga po, ayon kay Mayor Vico Soto ay iniipit at ginigipit daw di umano sila ng mga opisyal po ng nasabing barangay. Sa pamumuno nga po yan ni Barangay Captain Jess Gaviola. So panoorin po natin to mga kaparokya. Kamusta po ang Barangay Kalawaan? Masasaya po ba tayo ngayong umaga? Maraming salamat una sa lahat po ng ating mga residente na nakiisa, lahat ng taga-resettlement. Pero syempre, papasalamat din po ako sa mga kasama natin sa puso, sa mga kasama natin sa City Council, mga kasama sa barangay, sa lahat ng tumulong sa atin, sa mga opisyalis at sa mga residente po natin. Alam nyo, hindi po naging madali ang ating journey para makarating po tayo dito. Samot-saring pagsubok, problema, at iba pa ang pinagdaanan natin para makarating po tayo dito. Alam naman po natin, di ba, na panahon pa ni Mayor Caruncio to, hanggang sa Mayor Raimundo, hanggang dumaan ng ilang dekada. At pero importante, nandito na po tayo ngayon. Nakwento po ni Sir Rick, nakinig po ba tayo sa kwento ni Sir Rick? Parang hindi ko na po ulitin. Kasi mga kinuwento niya mula 2019 nung pumasok po kami. Yung mga pinagdaanan natin, yung mga nilagpasan nating pagsubok at hadlang para makarating tayo dito. May mga iba, yung records, ayaw ibigay sa amin. Yung city government na yung nakikiusap, ayaw ibigay yung records, kulang-kulang yung records natin. At marami pang iba, alam niyo na po yun. Diba, alam niyo na po yun. Problema po kasi sa Barangay Kalawaan, yung iba na sobrahan sa politika. Yan po talaga, pasensya na, bato-bato sa langit, ano. So, naging problema natin sa Barangay Kalawaan, may mga gustong tumulong sa tao, pero may nangaharang pa dun sa mga gustong tumulong. Gusto natin gawin yung tama, gusto natin ayusin, i-award na yung mga dapat i-award. Ipagpangga yung i-reconcile yung records. Ayusin yung dapat ayusin. Wala 2019, abutan na tayo ng pandemya at lahat. Hindi na ako mahihiya po sa inyo. Mas mabuti na pong alam niyo yung totoo.
ilang taon nating inayos to. Gigil na ako. Gusto ko nang i-award yung mga pwedeng i-award. Pero dapat masaya po tayo ngayon. Huwag tayo mag-alala. Alam niyo na po siguro, ibig ko sabihin. Sa totoo lang, maraming pinagdaanan natin dito. Sa totoo, kahit yung sa Ismar, alam niyo, galing po kami sa Ismar kahapon. Nagnotaryo na kami dun ng kontrata sa Ismar, di ba? Ano yun? 600, 619. Yan, 6, para sakto, 619. Yun, mag-award din kami doon. Magpipirmahan na ng kontrata. Meron pa rin ng gugulo. Hindi ko talaga maintindihan sa mga to. Hindi ko talaga maintindihan. Alam niyo po, talagang hindi ko maintindihan. Balang araw, siguro pagtanda ko, maintindihan ko po sila. Pero napakasaya ko po para sa mga taga-resettlement, lalo na yung mga original po natin dito. Meron po ba dito yung mga dito na pinanganak? Yung mga unang-unang awardee. Mga unang awardee, anong taon po yun? 86 pa. Hindi ko na po sabihin na hindi pa ako pinapanganak yun. Hindi ko naman po sinasabing matanda na po kayo, pero matagal-tagal po nating hinantay ito. At ako naman po, masaya lang ako na at least, matagal yung inantay ko, at least sa panahon ko po na nabigay po yung natin. Kaya masaya po ako. Hindi ko naman sinasabi na ako lang yung nagtrabaho kasi ang dami pong tumulong sa atin, di ba? Alala ko pati si Tita Laching Raimundo, nakausap ko pa po tungkol dito. Pero kilala niyo naman po si asawa ni Mayor dati. Talagang maraming tumulong sa atin para makarating tayo dito. Pinasasalamatan naman natin lahat. Importante, ano man yung pinagdaanan natin, nandito na tayo. Hindi pa po tapos ang usapan. May pa po tayo, ito lang po yung una. Pero at least nakita po natin na malaki-laki na yung hakbang natin. Dahil ang gusto po natin na yung para sa lahat. Diba? Na yung para sa inyo talaga, pinagpawisan, pinaghirapan po ninyo yan. At ito na po tayo ngayon. Kaya masaya ako para sa inyo. Congratulations sa lahat ng taga-resettlement. Congratulations Barangay Kalawaan. Congratulations sa lungsod ng Pasig. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. So yun nga po mga kaparokya, base sa sinabi nga po ng Butiing Mayor Vico Soto ay pamumulitika ang isa sa dahilan kung bakit daw po iniipit or ginigipit daw di umano ng nasabing barangay or ng naturang barangay ang city government of Pasig, dahilan kung bakit hindi po i-certify sa mga informal settler yung ownership ng lupa na ipamamahagi ng nasabing lungsod. Sa pangunguna po yan or sa pamumuno nga po yan ng Butihing Mayor Vico Soto, na sabi ni Mayor Vico Soto, inuuna daw po mga kaparokya ang pamumulitika. Ulitin ko po mga kaparokya, sino po ang barangay captain dito? Yan po ay walang iba kundi si Kapitan Jessica Viola, na nagsabi po noong campaign period na nawala daw po di umano ang sigla sa lungsod po ng Pasig at nawala daw po yung tradisyon sa Pasig buhat ng pamunuan nito ng Butihing Mayor Vico Soto. So ito po ang isa sa magandang ginagawa po ng Butihing Mayor Vico Soto, dahil mahirap nga naman pong i-relocate po yung mga informal settler, yung wala pong pag-aaring lupa sa kinatitirikan nilang bahay. Kumbaga, ang ginagawa po ng pamahalaang lungsod ay ayusin po nila yung problema ng mga informal settler, nang sa gayon ay mai-award po nila ang lupa na para po sa mga constituent nito. Isa po yun sa magandang ginawa ng Butihing Mayor, nang sa ganon at least maliles po yung pabahay na gagawin ng pamahalang lungsod at hindi na po sila i-relocate sa iba pang lugar, dahil mga kaparokya, malalayo nga po sila sa kanilang hanap buhay. Alam naman po natin, usually ang mga Pasigueño ay nare-relocate po sa Rizal, which is mas napapalayo pa po sila sa kanilang hanap buhay. Anyway mga kaparokya, ganun nga po katindi ang punong barangay sa barangay Kalawaan. Talagang namumulitika. Alam naman po natin mga kaparokya na
against kay Mayor Vico Soto ang barangay captain nito at ayaw ata magpasapaw sa butihing mayor. Mula talagang magandang maidudulot mga kaparokya kung politika ang uunahin. Kumbaga, hindi na lang makipag-coordinate. Kumbaga, para naman din po sa constituent ng nasabing barangay na ito yung gagawin ng pamahalang lungsod para magkaroon na rin po sila ng sarili nilang tahanan, ng sarili nilang lupa. Siyempre mga kaparokya, may agreement naman po yan between the informal settler or yung mga bibigyan ng certificate of ownership at ng city government. Anyway, ito po ay sa Carinoa, Barangay Kalawaan. So for sure, masasaya po ang mga taga Carinoa compound sa Barangay Kalawaan. At ito lang po masasabi ko mga parokya, lalo na sa mga taga Barangay Kalawaan. Sa susunod, huwag nyo na pong iboto yung kapitan dyan dahil against po yan sa advocate ng butihing Mayor Vico Soto na good governance at transparency. Sayang nga lang mga kaparokya, hindi natuloy po ang barangay election ngayong taon. So yun nga po, isa na naman pong great achievement para sa butihing mayor ang magpamahagi ng lupang kinatitirikan po ng mga nasa Carinoa compound. Masayang-masaya ang mga ito mga parokya dahil sa effort din po ng butihing Mayor Vico Soto at of course yung mga staff nito, yung city council na talagang nagtrabaho para maibigay po yung certificate of ownership para po sa mga taga Carinoa compound. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol po dito? Paki-comment naman po ang suggestion nyo or yung suggestion nyo. At kung may maidadagdag pa po kayo sa sinabi ko, paki-comment naman po. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.